One senator made special mention of him today during the plenary session. Welcome again to the big story, political pundit Ronald Llamas. Hi, good evening. Good evening, Ses, Okay. Pauline, and Sean. Long time no see. Yes, good. Na-miss ka namin kanina. You are Tried in Japan. updated ka naman sa kaganapan sa Senado. Konti. Dahil Okay. nakarating ko lang eh. So you are in Japan, is that correct? Yes, Alright. freezing. Freezing. Okay, yeah. Well, Senator Cayetano disclosed that you are an opportunistang balimbing because your position on the West Philippine Sea, he claims, was very different from your position today. Did you ever change your stance? Ang galing naman ng mga senador mo dyan, Ses. Masyado naman nila ako pinapasikat. No? Mukhang nakatingin sa salamin si Senator Ambassador of Jesus Christ Alan Peter nung sinabi niya yung pagiging oportunista at pagiging balimbing. No? I've never changed my position. At medyo natawa ako doon sa sinabi niya na I was trying to convince him doon sa posisyon ko para kumbinsihin si Pinoy na huwag magsampa ng kaso sa UNCLOS. Medyo nakakatawa yon. Dahil kung may kukunin ako na tao para kumbinsihin si Pinoy, baka hindi siya. Dahil siya yung bumalat kay Pinoy dati na si Pinoy daw ay abnoy. Publicly. Kaya hanggang pumalaw si Pinoy ay galit na galit sa kanya. Kaya dagdag pa dyan ay isa ako sa nag-lead nung case sa UNCLOS. At hindi ko alam kung nakita niyo yung pictures, ay nandun ako sa harapan. Dun sa victory lap. Sa Oo. We all know that. But he claims that you had arranged a meeting between him and the then Chinese ambassador? Well, hindi ako nag-arrange para sa kanya. Ako, kausap ko talaga yung Chinese ambassador dahil kasama sa trabaho ko yon as political affairs. No? At hindi lang yung Chinese ambassador, na mismo yung foreign minister, si Wang Yi, na-meet ko yan. As well as yung defense ministers ng Vietnam, asking them how they deal with China. Because they've been at war for 1,000 years. So, bahagi ng trabaho ko yan. To meet ambassadors, actually hanggang ngayon, ginagawa ko yan, and to meet foreign ministers. No, lalong-lalo na dito sa usapin ng West Philippine Sea, no? Na nung panahon na 'yon ay nagsimula sa Scarborough. Pero ang hirap lang kasi pagkatiwalaan ni Senator Alan Peter dahil siya rin kasi yung nag-defend kay Digong sa United Nations na wala daw ni isa na pinatay extrajudicially nung panahon ni Digong. Siya rin yung nakipagdebate sa BBC, kung maaalala nyo, na lahat daw nang namatay during the Tokhang campaign ay lumaban. At siya rin yung nagpromisa sa lahat ng pamilya na bibigyan ng 10,000 pesos, etc. etc. Kaya kung ako sa inyo, hindi ako basta-basta maniniwala kung babalikan yung kanyang track record. Well, except that he brought it up in plenary. So, I was very surprised. No? Paano ako naging agenda sa isang Senate? Parang si Robin Hood Padilla, parang masyado ako pinapasikat. Anong tingin mo, Sean? Kailangan ko bang sagutin yung mga yan? Hindi, ganito na lang. So once and for all, you're categorically denying that that conversation ever happened between you and then minority leader. Okay. So never... Of course. So, Yes. Dahil halimbawa, na-picturean lang ako na bumibili ng DVD, nagsabit ng kagad ako ng resignation kay Pinoy. Buti na lang hindi tinanggap. Yan pang iba yung aking pananaw sa kanyang foreign policy. Hindi lang ako pare-resign, sisipain ako niya sa Malacanang. Kaya mahirap na kontrahin mo yung posisyon o foreign policy ng presidente. Dahil nga, very fundamental yan. Very fundamental yan. At baka noong kasi, Secretary ng Foreign Affairs, tawag dito, si Alan Peter, naging Foreign Affairs Secretary.
At very pro-China siya. Siguro nung senador pa lang siya, ay very pro-China na siya. Dahil nung naging Secretary of Foreign Affairs siya, hindi lang siya pro-Tokhang, pro-China siya. Kaya I doubt kung it took somebody like me to convince him doon sa posisyon for foreign policy ng presidente, lalo na si President Pinoy. Pero I don't think naman na he would make this up. Nagkaroon ba kayo ever ng conversations at that time bilang part siya ng Senate and part kayo ng cabinet? Did you ever have discussions on China or anything related to the arbitration? Hindi naman siya kasama sa usapin sa arbitration. Hindi naman siya kasama sa Malacanang. Yan kasi pinag-usapan niya sa Malacanang eh. No? At halos wala namang debate diyan eh. From the very start, nag-unite naman yung Malacanang na hindi naman natin kayang tumahimik na lang dito sa aggression ng China. Hindi naman tayo pwedeng makipaggera sa China. Hindi naman tayo pwedeng lusubin yung kanilang napakalalaking artificial islands within our own EEZ. So nagdesisyon ang presidente together with yung core group niya sa cabinet na mag-file ng case sa UNCLOS. Wala akong alam na kumontra ron eh. Or even dared contradict the president. Kaya hindi ko alam kung saang multiverse nakuha ni Senator Alan Peter yung kanya mga pinagsasabi. Well, Sec Ronald, aside from calling you an opportunistang balimbing, marami pang sinabi ito si Senator Cayetano. Ano? He even engaged in a debate with Senator Kiko Pangilinan discussing nga itong mga pro and anti-China. And we're gonna play that bit for the benefit of our viewers. Hindi mag-confront sa China. Yes. So I was minority leader noon. So by virtue of that, I was in the National Security Council. And Ronald Llamas were looking for anyone and everyone who would listen to him to talk to whoever to convince President Pinoy not to file the arbitral case, not to go and to have bilateral talks. So let me just mention, Mr. President, that what is seen in public, in Facebook, in vlogs, is very, very far from what is discussed in the halls of power and between professionals. I mean, here in Senate, we know where we disagree, we know where we will agree, diba? So for example, if you talk about divorce, we will know who is pro and anti. Can you be pro-Philippines without being anti-China? It'll be difficult to be out and out pro-China, especially when it comes to policies. Okay, so Sec Ronald, I know you already denied categorically having that a conversation with Senator Cayetano, but did you have differences with the late President Aquino when it came to this arbitration? Dun sa sinabi nga ni Sen Cayetano na naghahanap ka daw ng may magkakausap sa presidente to convince him not to pursue this. Nope. United kami dito dyan sa arbitration na yan. At in a way, tama naman na hindi naman kami anti-China. We are not anti-Chinese people. We were anti the policy of the Communist Party of China in terms of building artificial islands within our EEZ. We were against the policy of the Communist Party of China in terms of taking over or trying to take control of the entire South China Sea, the most important waterway in the world, no? Using the at the time 9-dash line. United kami ron. Wala akong alam na kung sino sa cabinet or sa gobyerno ni Pinoy na kontra ron, no? From the very start. Ngayon, whether nakikipag-usap pa kami, of course, si Xi Jinping pumunta pa rito noon sa APEC. Tapos yung ambassador nila ay kausap namin para ipaabot itong ating mga objections sa ginagawa nila sa ating sariling territory. Kaya yes, kinakausap ng Aquino government yung China. Because we are not against China. We are against the policies of the Communist Party of China. Siguro, Ronald, no, to just give clarity to our viewers who might not have been so in tune with the news at that time, ano ba yung, very briefly lang, paano ba tayo napadpad sa arbitration? Like, talk us through ano yung discussions niyo sa palasyo when finally lahat kayo nag-agree na, sige, punta na tayo sa PCA.
Well, nung 2012 kasi, nagkaroon tayo ng standoff sa Scarborough, di ba? Nagalit yung China nung hinuli natin yung kanilang mga poachers. Yung mga nagnanakaw ng mga 150-year-old turtles, tortoises, at saka mga more than 200-year-old giant clams. Hinuli natin dahil kanyari, mga protected species yan eh. So nagalit yung China na hinuli natin. Nakausap namin sila, sabi namin, bakit galit na galit kayo? Mga poachers ito. Tsaka dati namin ginagawa ito. Ang sabi nung mga members ng Communist Party of China, hindi nyo na pwedeng gawin yan kahit ginagawa nyo dati. Dahil ngayon, superpower na kami. Very clear yung kanilang statement. So nagkaroon ng standoff, sinubukan nilang i-take over yung Scarborough, pinadala natin yung ating mga Navy doon, tapos nag-agree na mutually mag-withdraw para walang gulo, tayo lang yung nag-withdraw doon sa Scarborough. And since then, nagbuo na sila ng artificial island sa ating territories. Even to the extent of claiming na yung Palawan ay sa kanila daw. Kaya nagalit tayo at hindi na alam naman natin, hindi natin pwedeng awayin ang China militarily. They have the biggest navy in the world and the biggest standing army in the world. Maliban pa sa ating konstitusyon, we renounce war as an instrument of foreign policy. No? Pero pumunta tayo sa UNCLOS to invoke international law laban dito sa China. At nagulat nga yung mundo dahil tayo lang nangahas magsampa ng kaso sa China. Actually, sa UNCLOS, nandun ako 3 times, nandun yung other claimant states, Vietnam, Brunei, Malaysia, Indonesia, na nag-o-observe. No? Bilib na bilib sila, tuwan-tuwa sila. Dahil yung ating victory, fast forward, ay victory rin nila kahit hindi sila nagsampa ng kaso. Kaya ngayong taong ito, sineselebrate natin yung 10th anniversary ng ating victory sa UNCLOS against China, against their 9 dash line, against their claims laban sa ating West Philippine Sea. Kaya nakakapagtaka na itong mga senador na ito ay ngayon pa nagiging defender ng China. No? Na malinaw yung ating pagkakapanalo. And siguro, explain mo na rin, Ronald, no? So after nung Scarborough standoff, lahat ba sa gabinete pro-arbitration? I mean, I'm assuming kasi sa normal meeting, iba-iba rin naman yung advice, di ba? Sa principal, sa boss. At that time, si President Pinoy, was the cabinet all in on the arbitration, or were there dissenting voices at that time? No, lahat united. May mga nuancing lang. Halimbawa, ano bang isasama doon sa kaso? Ano ba yung scope? Ano ba yung scope ng West Philippine Sea? No? Et cetera, et cetera. Pero yung kabuuan ay isang-ayon. At yung China ay member ng UNCLOS, unlike yung US. No? Unlike yung ibang bahagi, yung ibang bansa sa mundo na sinuportahan tayo. Yung membro pa ng UNCLOS ang hindi sumunod sa desisyon ng UNCLOS. Yung UNCLOS kasi, ito ang nagdedesisyon dito sa ganitong klase mga conflicts. Sa usapin ng dagat, kaya United Nations Convention on the Law of the Sea, no, UNCLOS, na binuo yan ng United Nations, no? Kaya very very important yan dahil yan yung nag-i-interpret o nag-i-implement ng international law sa usapin ng mga dagat. At miyembro dyan yung China. Dapat nga nag-abide sila eh. Actually, nung mga hearings diyan sa UNCLOS, isa sa pinaka-powerful na ginamit nating katibayan ay mismo yung mga mapa ng China. Pinakita natin na yung mga mapa ng China, no, kahit noong mga unang panahon pa, ay hindi kiniklaim yung South China Sea as theirs. As theirs. Kaya maganda yung na yun eh, yung trial na yun, yung hearing na yun, no? Ayun lang nga, decision yung China na hindi dumalo dahil nga alam nila wala silang laban. Wala silang laban na i-claim yung buong South China Sea. Kaya kakampi natin yung buong mundo dyan dahil yung freedom of navigation na tinatawag natin. Hindi lang yan usapin ng ating claim sa West Philippine Sea. Usapin yan ng freedom of navigation in the most important waterway in the world. Kaya pag nakikita nyo yung mga statements ng mga bansa as far as Europe, as far as Australia, India, even Latin America, lahat sila ay suportado tayo. At ang nakakalungkot,
mismo yung ating mga senador na binoto natin ang hindi pa sumusuporta sa atin. Hindi. Ronald, Sinasabi ko na hindi daw malinaw yung mapa. Oo. Of course. Ronald, the Foreign Affairs Secretary has written a letter to Senator Ontiveros na expressing some concern na lumiliit daw ang kanilang lugar to lumiliit ang diplomatic space gawa ng itong iringan na ito. Again, how would you interpret that? Na parang we are speaking in discordant voices, no? When it comes to China. Baka hindi naman, Ses, dahil siguro concern lang sila na mag-deteriorate yung mga debate dahil nga ay tayo ngayon ang chairman ng ASEAN. Diba? Tayo ang chairman this year eh. At gusto yata ng presidente na imbitahin si Xi Jinping doon sa ASEAN Assembly para pag-usapan yung Code of Conduct na dati pa nating tinutulak. A Code of Conduct which will define how we relate to each other dito sa South China Sea. Ang nag-foot dragging dyan, yung China. At iniimbita natin sila to settle once and for all yung Code of Conduct na yan. Baka yun yung concern ng Department of Foreign Affairs. No? So, kunyari, cup half full, half empty. Some of us have to really defend itong aggression. Continuous. Yung iba sa atin have to make send feelers sa chat para imbitahin sila sa ASEAN. Kaya, tingnan mo yun yung context. Ito pag-atras dun sa ating victory sa UNCLOS. Although, Ronald, malabo naman talaga yung mangyari kaya pumunta siya dito o hindi naman talaga papayag ang China sa ganyang Code of Conduct. Well, sinasabi nila ay sila in principle open doon, pero tuwing ma-agenda yan ay hindi naman sila sumasang-ayon. Pero in principle, sinasabi nila okay sila sa Code of Conduct. For 20 years, hindi. Pero ito dagdagan ko lang yung sinabi ni Ses kasi bukod doon sa statement no, ni DFA Secretary Lazaro, nag-appoint rin sila ng spokesperson for their Maritime Affairs Division. I mean, that division has always existed pero ngayon lang tayo nagka-spokesman. What do you make of it? Adding another voice into... Meron tayong spokesman sa National Maritime Council. Si Admiral... ano ko yung pangalan niya? Iba to, Ronald, sa ano to mismo, sa DFA ito. Iba yun yung DFA. Oo. Pero meron tayong spokesman para sa National Maritime Council ng Malacanang. Oo, pero meron na rin tayong spokesman para sa DFA Maritime Affairs, parang department. Ganon. And a former Naval and Coast Guard officer at that, in Deputy Assistant Secretary Rogelio Villanueva. Okay. So baka how would you interpret that? Parang Isang voice lang. parang may puntos ang China doon. Mag-inap kasi yung maraming spokesperson eh. Diba? Dapat isa lang. Tapos malinaw, ano yung framework? Halimbawa, hindi ka pwedeng umatras sa ating victory sa UNCLOS. Hindi ka pwedeng umatras sa ating baseline law. Diba? Tungkol sa West Philippine Sea. Hindi ka pwedeng umatras sa position natin against their artificial islands. Hindi tayo makipag-chami-chami, no? Pero malinaw yung fundamentals natin. Kahit yung bago nilang elected or nominated na spokesperson has to abide with that. No? Hindi naman foreign affairs na nagde-define ng ating foreign policy. It's the president. No? In concurrence with other co-equal branches of government. So, yung Department of Foreign Affairs is the implementor ng ating foreign policy. Hindi naman silang gumagawa nun. Kaya kung sakaling, hindi ko pa naman nakikita na nangyayari, kung sakaling meron silang attempt na baguhin yung ating fundamentals, then they have to be called out. Dahil hindi sila ang nagde-define o nagde-desenyo ng ating foreign policy. Implementor lang sila. All right, we thank you for talking to us. Political heckler and former political advisor to the late President Noynoy Aquino, Ronald Llamas.